Ang storyang ito ay pinamagatang Kundiman, Episode 2 by Julian. Simulan na natin ang kwento. Pero seryoso nga, bakit nga ba? Tanong sa akin ni Kim noon. Ewan ko pero bigla akong sinagot yung tanong niya ng totoong nararamdaman ko. Dahil na rin siguro sa tama ng alak. Yung totoo, Kim? Bakla ako. Hindi ko alam. Hindi ko sigurado. Naiinis ako sa sarili ko kasi hindi ko matanggap at hindi ko kayang maipagsigawan. At tumulo na nga yung luha ko. Gulat na gulat yung mukha ni Kim. Pero niyakap pa din niya ako. I'm sorry, Jules. Sorry kung natanong ko yon. Wala naman kaso sa akin kung bakla ka man o hindi eh. Pwede ka magkwento sa akin. Nandito lang ako. Magtropa kaya tayo. Paabot tenga ang ngiti niya sa akin noon. Salamat, bossing. So sabihin mo sa akin, Jules, kanino ka nagkagusto? O paano mo nalaman? At kinuwento ko na nga yung sa gym at nabanggit ko na rin si Kenji na biglang kinalungkot ko dahil napakadami kong what if. Natapos yung gabi na masaya pa rin ako kasi natanggap ako ni Kim. At dapat daw, sabihin ko kay Ilex yun. At inamin ko naman yun kay Ilex pagkatapos ng ilang araw. At tinanggap nila ako. At dahil doon, mas naging close pa kaming tatlo. Lumipas ang isang linggo. Inutusan kami ng teacher namin na maghanap sa internet ng isang balitang naglalaman tungkol sa engineering failure na related sa civil. Dahil gagawa namin ng ito ng reaction paper. At dahil nga hindi ako team A sa volleyball, nauna akong nag-research kasi sila Kim magti-training sa nalalapit na competition. Pagpasok ko ng computer shop, walang masyadong tao kaya pinili ko yung sa dulo. Ate, pa-open time naman po sa may number 21. Bago ako mag-research, syempre, nanood muna ako sa YouTube. Tapos, nag-Facebook. Kasi nga, matagal-tagal na ako hindi nakapag-open ng mga social media apps. Pagka-login ko sa Facebook, grabe yung kabat gulat ko. Nang makita ko na may mga messages para sa akin si Kenji. At isang buwan na ang nakalipas. Ito na nga yung message sa akin ni Kenji noon. Hi Jules, kamusta ka na? Alam mo, na-miss kita. Sorry nga pala kasi nanakaw yung cellphone ko. Kaya hindi ko din alam kung ano yung sagot mo sa mga sinabi ko nung huli tayo nag-usap. At hindi rin naman kita kinokontak dito sa Facebook kasi baka ayaw mo na akong makausap. Pero nilakasan ko ngayon ang loob ko at nagbabakasakali ako na gusto mo pa akong makausap. Ito pala yung number ko. Aantayin ko ang tawag mo. Iba yung ngiting nadulot sa akin ito habang binabasa ko yung message sa akin ni Kenji. Sinave ko nga yung number niya pero tumagal ng 2 araw bago ako nag-text sa kanya. Hi, yun lang ang nasend ko kay Kenji noon. Hello, sino po sila? Reply naman ni Kenji. Si Jules to. With smiley face na kasama. Tapos, tumawag na nga ito.
Hello, Ken? Hi. I miss you, Jules. Naramdaman ko yung saya sa boses niya noon. Ewan ko pero ngayon dahil may nakakaalam na hindi ako straight, lumakas na yung loob ko. Ang pakiramdam ko, kaya ko na siyang ipaglaban. I miss you too, Ken. Sorry kung sumingit kagad si Ken noon. Oops. Okay na. Past is past. Huwag na tayo maging madrama. Okay. So, ililigawan mo talaga ako, Ken? Nakangiti kong tanong nun. Kung may makakakita nga sa akin nun, siguradong aasarin ako. Ha? Akala ko tayo na. Medyo parang tumaas yung boses ni Ken nun. Anong tayo? Hindi pa nga tayo nagkikita eh. Joke lang naman, Jules. Napakaseryoso mo talaga sa buhay. Ano bang address mo? At sinabi ko naman sa kanyang full address ko. So, pupunta ka dito sa Vizcaya? 7 hours kaya ang biyahe dito. Pero, kasama na doon ang traffic Hindi ko sure, Jules eh. Antayin na lang kita siguro na mag-review dito. 'Di ba? Malapit ka naman ng graduate? Gagi. 3rd year pa lang ako. At 5 years po ang engineering, no? Willing to wait ako para sa mahal ko. Sabi ni Ken. Mahal daw. Hindi mo nga ako mapuntahan eh. Pagbibiro ko naman. Sa totoo lang, namiss ko yung ganito lang kami. Parang gumagaan lang ang buhay. Kilig, asaran, paulit-ulit lang. Lumipas na ang SEM at summer na hindi mo na kami nag-advance ng subject nila Kim. At naisipan kasi namin na enjoyin yung araw ng summer noon. Isang umaga, tumatawag si Ken. Hello? Oh, ang aga nating tumawag 5:00 pa lang ng umaga. Hello, Jules. Punta ka sa may Petron, dali. Ha? Ang aga-aga. Saang Petron at bakit? Yung malapit sa bahay nyo, please. Sige na magtatampo ko. Ano? Nandito ka? Teka, totoo ba to? Teka, ito na. Paalis na ako. Mga 5 minutes walking lang naman from bahay. May napansin ako nakapark na pulang sasakyan doon sa gilid. Nang pagtawid na ako sa kalsada, nag-ring ulit yung phone ko. Jules, pumasok ka sa pulang sasakyan. Andito ako. Ramdam na ramdam ko yung excitement sa boses niya. Dali-dali naman akong pumasok. Pucha! Ken! Ikaw nga! Niyakap ko siya at yumakap din ito. Sabi ko naman sa'yo pupuntahan kita, di ba? Ewan ko ba guys, pero hinalikan ko siya sa pisngi. At sabay sabing, tara! Doon tayo sa bahay namin. Nung nasa bahay na kami, pumasok na ako ng sala. At nandun din si Papa. Nagkakape. Oh, anong meron? Pa, si Ken nga pala. Hindi pala ako ready. Pinagpawisan ako that time. Na on the spot ako. Hello po, Tito. Magandang umaga po. Ako po si Ken. Kaklase at barkada po ako ni Julian. Napabisita lang po ako kasi galing po akong Quezon City kaya dumaan na rin ako dito papauwi. Sabay tingin sa akin at kindat nito.
Tawang-tawa ako nun kasi ang dami niyang po kay Papa at ang bilis niyang mag-isip ng sasabihin. Oo nga pala pa. Hindi kasi nagsasabi eh. Buti na lang, gising ako. O siya, ikaw na bahala sa bisita mo ah. Pupunta pa ako ng bukid eh. Sige po pa. Nice meeting you, Ken. Ingat po. Daddy, pabulong niyang sabi. Buti na lang, hindi siya narinig ni Papa. Si Papa ay government employee. Pero madaling araw, pumupunta na siya sa bukid bago pumasok para tignan yung mga palayan at ang mga alagang hayop nito. Kahit naman may tagabantay noon. Si Mama naman, nasa abroad. Isa siyang nurse doon at ang kuya ko naman ay may sarili ng pamilya. Nakabuko dito sa amin. Kaya naman, solo lang ako lagi sa bahay. Ken, tara doon tayo sa kwarto ko. Pag-aaya ko sa kanya noon. Sige. Pagsang-ayon sa akin ni Ken noon. Pero iba yung ngiti niya na para bang demonyo. Humiga ako sa kama nang bigla niya akong tinabihan. Teka, paano ka ba napadpad dito? Tanong ko sa kanya. Remember, di ba, sinabi mo sa akin yung address mo? Tapos, may meeting si Mami dyan sa Nueva Ecija. Kaya sabi ko, mag-iikot lang ako. Pero hindi niya alam na pupunta akong Vizcaya. Ba't di ka nagsasabi? Kunwaring galit ko pero putya. Yung puso ko nun, sobrang saya. Surprise nga, di ba? Sabay yakap sa akin ni Ken. Yumakap na din ako. Ganun lang kami, nang matagal. Hanggang sa nakatulog siya. Unti-unti akong umalis sa pagkakayakap. Para sana maghanda ng makakain. Nang magising siya. Sorry Ken. Magluluto lang muna ako ng breakfast para pagdating ni Papa, kakain na lang siya. Dapat nga nasa bukid ako ngayon eh. Sige. Idip lang muna ako ah. Inaantok talaga ako eh. Good night, baby. Baby ka dyan? O bakit? Hindi pa ba tayo? Sige na nga. Para hindi ka kawawa. Pabiro ko kay Ken noon. Tapos, binato lang niya ako ng unan. Pero, seryoso nga Julian, ano? Oo nga. Tayo na Ken. Sabay ngiti ko sa kanya. Bumangon ito para yakapin ako. At halikan. Pero smack lang naman. Oh, akala ko ba matutulog ka? Kasi kinikilig pa ako eh. Sabay takip ng mukha nito na akala mo bata. Sige na, magluluto muna ako Ken. Naks naman, ang sweet naman ng asawa ko. Panunokso sa akin ni Ken noon. Asawa mo mukha mo. Matulog ka na dyan, sige na. Para makapagpahinga ka. Ang sungit? Sige. Good night, baby. Oh, yung kiss ko. Kainis. Deep inside, gustong gusto ko yun. Kaya kinis ko naman siya. At nag-breakfast na nga si Papa. At tulog pa din ang mokong. Sabi, idlip lang. Magdadalawang oras na. O anak, asa na si Ken? Ayun pa. Tulog pa po eh. Napagod yata sa biyahe. O siya. Mauna na ako at baka malate pa ako sa trabaho eh. Sige po. Ingat po pa.
Umalis na nga si Papa nang biglang lumabas si Ken. Oh, gising ka na pala. Halika, kumain ka muna. Umalis na si Papa? Ay, tito pala. Pagbibiro na naman ni Ken. Oo, kanina pa. Sagot ko sa kanya. Ito naman, wala man lang kasweet-sweet sa akin. Sabi sa akin ni Ken noon. Doon lang nagsising in sa akin na kami na pala talaga. Kaya naman niyakap ko na lang siya at niyaya siyang kumain. At pagkatapos nun ay nagpaalam muna akong maliligo lang. Love? Po. Maliligo muna ako Ang init kasi. Siya nga pala guys, Love pala ang napili naming tawagan. Sama ako please. Pagpupumilit sa akin ni Ken. Makulit si Ken. Kaya wala na rin akong nagawa. O di kaya gusto ko din naman talaga. Nagubad na ako at sumabay na rin si Ken. Nagulat ako dahil hindi na siya yung chubby. Ngayon kasi may abs na siya at never niyang nabanggit sa akin yun. Doon ko napansin ang maganda niyang katawan. Napatitig na lang ako bigla. Love, uy, baka matunaw ako niyan Ay, sorry. Ang ganda pala ng katawan mo ngayon, love. Oo. Nung nalaman ko kasi noon na nag-gym ka, nag-try na din ako para naman masarap din ako. Pagbibiro niya, sabay haplos sa abs at flex ng biceps. Alam mo, love, bagay sa'yo yan. Yun lang ang nasabi ko kay Ken noon. Pero, ewan, that time, tinitigasan na ako. Teka love, maliligo ba tayo o makikidigma? Ha? Anong makikidigma? Gulat kong reaction sa kanya noon. Kasi, bakit naka-ready na yung sandata mo? Ayan sabay turo dito, gamit ang uso. Tumalikod lang ako noon, sabay yaya sa kanyang maligo. Nasa shower na kami, nang di ko mapigilan tignan ang kanyang magandang katawan. Tapos, ang puti-puti pa niya guys. Half Korean nga pala si Ken. Love. Oh, bakit love? Pwede? Pwede saan? Tanong ko kay Ken noon. Okay, hanggang dito muna guys, puputulin muna natin. Pero yung part 3, yung pinaka-finale, isusunod ko rin agad-agad. Salamat.